Okay, welcome back to my YouTube channel again. This is Ralph731. Sa mga hindi pa po pala nakasubscribe, paki-click naman po ang subscribe button at ang notification bell. And leave comment below kung may suggestion kayo, katanungan kayo. Sasagutin ko po lahat yan sa abot ng aking makakaya. At shout out sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating mga kaka-elixir at sa mga customer natin ng RR731 Moto Online Shop. Shout out sa inyo at sa aking mga ka-YouTuber at content creators and followers sa Facebook. At may pag-uusapan po tayo kung alin ba ang mas mabigat sa dalawa. Itong KLX-S na naka-rim 1821 o itong KLX 150L. Alin na mas mabigat sa dalawa? O magkasintimbang ba yun? Pakikita natin mamaya yan mga sir, idol. Teka lang. Lilipat na natin camera. KLX, meron po tayo rito yung KLX 150L, yung hindi pa po ito inverted yung fork. So sigurado mas mabigat po rito yung KLX BF dahil inverted fork siya. Yan, ito po. Parehas po naka ano to, rim 1821. Alin nga ba mas mabigat dito? Ito, patagilid natin ha. Ito, napakabigat. Mabigat po. Mahirap kasi. Natin timbangan kasi rito ng pambigas eh. Matimbang sana. Ito po yung ating KLX 150S na naka 1821 or 150L na rin po to converted. Ayan po, hanggang ano. Para lang kayo naka KLX 140. Ayan. Wala kasi tayong timbangan eh. Ginagamit sa bigas para makakita po talaga kung alin yung mas magano. Pero nabibigatan talaga ako dito. Ayan po, parehas na rim 1821 yung dalawa na yan. Yan. Abigat ng pag-abakal ng chassis ng 150L. Dito lang naman po nagkaiba sa chassis yan eh dito. Ayan o. Medyo mas mataba lang po itong subframe. Pero yung main frame po, parehas yung main frame yan. Parehas lang po yan. Ito, mas mapayat itong tubo ng subframe ng S. Tagaan. Parehas pong rim 1821 yan. Ayan. Medyo mababaw sa timbangan nito. Mag-open, muffler yan. Ayan. Parehas lang naman po yan eh. Lahat ng KLX maraming nalilito. Magkakaparehas lang po yan pag hinubaran nyo. Yan lang po binabago nila dyan. Plastic. Yung sticker. Yun lang naman. Pag hinubaran nyo, skeleton, yun pa rin po. Tsaka yung makina hindi nababago. Eh. Parehas din pong alloy yung rim. Gagaan to ng konti pa, nagre-racing plate. Ayan. Eto, mabigat din po ito nakalagay sa aking fork lifter. Bigat siya, may 1 kilo at 2. Solid, kaba po sa solid na bakal. Pero, mas magaan pa rin po ito. Ay itatagilid nyo. Ayan. Yung stock ito, humaba lang ng ganyan. Dito sa stock ito, pakabigat. Kaya pag nakagamit kayo ng 150S, lalo na kung naka 16, 19 pa, sobrang gaan. Parang ano na po dala nyo, XRM. Parehas naman po lahat yan eh. Yun ang nakita ko, ito lang. Sa subframe, tumaba yun. Pero hamak gaan po nun. Iba yung pagkabakal ng 150S, cost quality. Tagilid po natin ulit. Ay, nakabigat talaga. Mabigat po talaga. Kahirap po bawiin. Pag itatayo nyo, hirap. Oh, malaki pa yung difference. Malaki. Mga ilang kilo din. Tapos lalagyan nyo pa ito ng plastic na gas tank. Mas gagaan pa po ito. Hindi nyo na kailangan mag 140 tapos pili kayo ng aluminum swing arm. Sobrang gaan na po niyan. Okay na, pagkumpara natin problema po, hindi ko maipakikita sa inyo dahil wala tayong timbangan. Yun lang ang problema. Pero pag tinagilid nyo talaga, makpikat itong L. Kumpara dito sa S na naka rim 1821 din. Pakagaan nito. Baka bilang ko ng plastic gas tank to kung pang race track para mas magaan. So hanggang dito na lang po ating video at maraming salamat po sa mga hindi pa po nakasubscribe. Makiklik naman po ang subscribe button at ang notification bell. And pakilike na rin po ating page, ang RR731 Moto Online Shop.
Kung kailangan nyo ng KLX parts, PM lang po. Okay, maraming salamat po. Ganito na lang po.